Civil Service Exam Math Reviewer number 77 and 78. So post na video, try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so number 77, a product originally costs 2,400 pesos. After two successive discounts of 15% and 10%, what is the final price? Okay, so dito maraming nalilito, pinagsasama yung 15% at 10%, ginagawang 25%. So pag yun ang ginawa nyo, mali po yun. So ang ibig sabihin ng successive discounts, babawasan muna natin ng 15% itong 2,400. And then yung result niya after bawasan ng 15%, tsaka natin babawasan ng 10%. Pwede ring mabaligtad, pwedeng unahin yung 10%, tapos yung result bawasan ng 15%. So para makuha yung final price. Okay, so isa-isahin lang natin. So magsisimula tayo sa 2,400 tapos babawasan natin ng 15%. Okay? So 2,400 yung original price niya, bawasan natin ng 15%. So i-compute muna natin yung 15% ng 2,400. So gagamitin ko na lang na technique dito yung chop-chop method. Kasi 0 yung dulo, 2,400 yung original price natin. Kapag 0 yung dulo, madali yung chop-chop method. Yung 15%, i-chop-chop natin yan sa 10% tsaka 5%. Okay? So ang total na nun ay So ang total na niyan, 10% at 5%, total is 15%. So ang 10% ng 2,400, tanggalin lang yung 0, magiging 240. Ang 5% naman, kalahati ng 10, edi kalahatiin natin yung 240, magiging 120. So ang 15% ay 240 plus 120, that is equal to 360. So i-subtract natin yung 360 sa 2,400. So we have 0, ito magiging 10, tapos itong 24 magiging 23. Okay, so 10 minus 6, we have 4, and then 23 minus 3, that is equal to 20. So ngayon, second discount naman tayo, 10%. Yung 2,040, bawasan natin ng 10%. Okay, madali na yung 10%, di ba? Ang 10% ng 2,040, dito na tayo babase ha. 10% ng 2,040, tanggalin lang yung 0. So we have 204. And then subtract na natin. So magiging 10 ito. Oo nga, 10. So tapos itong 4 magiging 3. Okay, so pag sinubtract 10 minus 4, that is equal to 6. Just bring down this. 3 minus 0 is 3. 20 minus 2, that is 18. So the answer is 1,836, letter A. Okay, so tandaan lagi ang successive discounts. Isa-isahin lang natin yung mga discount. Kung tatlo pa yan, edi tatlong beses tayong magdi-discount. Okay, hindi pwedeng i-add directly. Okay, so next number 78. A trader gains 25% on the selling price of an item. If the selling price is 8,000 pesos, what is the cost price? So, ano ba yung formula natin para sa selling price? Ang formula para sa selling price, SP, ay equal sa cost price plus yung profit. Okay, P na lang for profit. Okay? So, sabi dito, a trader gains 25%. 25%, ito yung profit. 25% on the selling price. Okay? So, ibig sabihin, itong profit natin ay 25% ng selling price. So, i-substitute natin yung mga given. Ang selling price ay 8,000 pesos. So, selling price, 8,000 pesos equals the cost price. Hinahanap natin yung cost price. What is the cost price? Cost price, gawin ko na lang X para isang letter lang. Plus the profit. So sabi, yung gains daw, ito yung profit, 25% ng selling price. So ibig sabihin, 25% of the selling price is 8,000 pesos. Okay? So isolve na lang natin itong X. So ang 25%, di ba, in fraction, 1/4 lang to. So gawin natin, fraction na lang. 8,000 is equal to X plus 25%, ibig sabihin niyan 25 over 100. Tapos, pag nilowest term natin, ang 25 over 100, magiging 1/4 na lang yan. Pag din-divide both by 25. Okay? So, 25 over 100, 1/4 na lang yan. 25%, 1/4. Okay, so 1/4 of 8,000. I-divide lang natin sa 4. 8,000 divided by 4, that is equal to 2,000. So, therefore, we have 8,000 is equal to X plus 2,000. Okay, so X, ito yung cost price. Para ma-isolate itong X, subtract lang tayo ng 2,000 to both sides of the equation. So therefore, 0 na to. Ang value na ng X, which is the cost price, 8K minus 2K is 6,000 pesos. Letter B ang tamang sagot. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo.
₱99 lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo? Mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.